Ito ang nakakagulat. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Department of Justice or DOJ nilinaw na hindi maidideklarang terorista si Vice President Sara Duterte matapos ang magbabanta nito sa kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa asawa nitong si Liza Araneta Marcos maging sa House Speaker na walang iba ko si Martin Romualdez. Ayon pa sa DOJ, ibang proseso at ibang ebidensyang kinakailangan sa pagdideklarang terorista ang isang individual. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tinanggi ng Department of Justice or DOJ na gagamitan nito ang anti-terrorism law para mahabol or ma-freeze ang mga ari-arian at maideklara bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Justice Undersecretary J.C. Andres na isa sa mga iniimbestigahan ng DOJ ay ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa Anti-Terror Act of 2020 or ATA dahil sa pagkakausap sa isang tao na patay ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at asawa nitong si Liza Araneta Marcos maging sa House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Nilinaw ni Andres na hindi ang layunin ng DOJ ay mag-designate ng terorista si Vice President Sara Duterte dahil ang ATA ay hindi lamang tumutukoy sa mga akto ng terorismo at sinabi pa ng opisyal na ibang proseso at iba mga ebidensya kinakailangan sa designation ng terorista. Ipinunto din ni Andres na hindi kailangan na maitalaga ng terorista ang isang tao para mapanagot sa ilalim ng Anti-Terrorism Act dahil kabilang sa pinagpaparusahan ng sabing batas ay ang panukala o paghimok na gumawa ng terorismo o pinsala sa buhay ng mga tao. Maaari di mo nang maparusahan sa ilalim ng ATA ang simpleng pakikipagsabuhatan ng dalawang tao para ilagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Inihayag pa ni Andres na walang sinisiro o sinisinuhan man ang DOJ sa kanilang investigasyon kahit pag-aano ka-impluwensya at makapangyarihan ng mga taong sangkot lalo na kung lumabag ang mga ito sa batas. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Mabuhay ka Vice President Sara Duterte, ikaw lang pag-asa ng bayan, mag-ingat ka ni Amy Marcos, blood is thicker than water, Vice President Inday Sara Duterte, stay safe always. Salamat sa makatotohanang husgado sa tunay na paghusga katulad sa mga abogadong may katarungan tulad ni Vice President Sara Duterte na matalinong nagtapos sa abogasyang terror law kaya naisahan sila ni Duterte. Ang galing-galing mo Vice President Sara, tama si Tatay Digong, di niya kailangan ng tulong ka o di niya kailangan na tulungan ka dahil kayang-kaya mo yan. Matalino yan si Inday. We love you Vice President Sara. Ingat po kayo lagi. Out next President ang Republic of the Philippines very very soon." Isa po akong mamamayang Pilipino na nakapanood sa ginawa ng Governing Marcos kung ano-ano ang mga pagkakasala o na ibinibintang ng mga threats nila o kung ano pang pagigipit ang ating mahal na Vice Presidente na ikalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. At ito po ay walang katotohanan. End quote. Congratulations to Attorney Zuleika Lopez at natamo mo ang kalayaan na aming minimithin ng lahat para sa iyo. Panahon naman ngayon upang ating habulin yung convicted congresswoman na naging dahilan ng iyong pagkadidinig ng walang due process. Mabuhay ka, Attorney Zuleika Lopez. Yan! It's your turn! It's your turn, Franz Castro! Sana talaga mga lords na makasuhan na yung buwisit ng Franz Castro na yan. Hindi na makatakas at makulong na sana yan. Ha? Kung umasta itong si Franz Castro, kala mo talaga kung makapag-contempt ng isang attorney, kala mo talaga. Kaya, Attorney Vic, todo nyo na yung talagang siguradong makukulong yung visit na convicted na yan.
Kasi nakakalusot pa rin, kahit convicted na, kakalusot pa rin eh. No? Pag-alagala pa rin sa Kongreso eh. Tatakbo pa senador, kapal ng mukha. Po sa sinabi po ni Congressman J. Kong Hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tainit daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila, nagbubukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Nako, itong si Boy Chismis! Diyos ka! Ano na naman ang mga pinagsasasabi mo? Representative Jefferson Konghon. Si Boy Chismis! Basahin natin yung kanyang patutsada na naman kay VP Inday Sara. Hindi ba kayo nagsasawa? Grabe no, talagang halos araw-araw nyo nang tinitira si VP Inday. Diyos ko. Sabi ni Mr. Chismis, nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Ha? Paano mo nasabi yun, Boy Chismis? Kailan kaya nangarap si VP Inday Sara na maging presidente? Itong mga kongresista, no? May mga sariling multo, no? Mga, kung ano-ano ng mga guni-guni ang mga iniisip. Sabi pa niya dyan, noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente agad. Grabe naman kachismisan yan. Puro kachismis. Hoy! Ang gustong maging presidente si VP Inday Sara, kami! Pwede mong sabihin, ang taong bayan, ang mga Pilipino, ang ambisyoso. Kasi kami ang may gustong maging presidente. Si VP Inday Sara, hunghang. Pero may malupit na sagot si VP Inday. Sabi ni VP Inday, unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Tama! Kasi di ba mga lords, di ba, nung surveys pa lang kung sino ang napupuso ang maging presidente ng Pilipino noong 2022, lagi niyong tandaan, si VP Inday Sara. Sa lahat ng survey, siya ang nangunguna. Siya ang top choice. Nanalo na ako sa survey. Lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Tama! And actually, we are expecting, di ba, na talagang tatakbo si VP Inday. We want Duterte. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things. Oh, Boy Chismis, kung ambisyosa si VP Inday at nagmamadali siyang maging presidente, edi sana kinagat na niya at grinab na ang chance nung 2022 election pa. Hunghang. Pangalawa, hindi ako nagsabi na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng OVP. Agree! Alam mo, Boy Chismis, sa inyo nagsimula ang katangahan nyo. Ha? Yung mga nangyayari ngayon, ikaw yung bilog yung mata mong, ang laki-laki ng mata mong katulad ng ilong mo. Kayo ang unang nagsimula ng kaguluhan. Ha? Sabihin mo yan kay Tambaluslos. Imagine mo, nagtatrabaho ng maayos si VP Inday Sara. Diba? Dinikdikan nyo, inisyuhan nyo, at kung ano-anong mga kadramahan ang pinagagagawa nyo, naubos na lang ang pera ng taong bayan. Diba? At yung effort na sayang na lang ang oras sa kaka-attend ng hearing yung walang kwenta. Kaya ikaw, Konghon, no? Ikaw, hunghang. Huwag kang puro chismis. Ha? Huwag kang, di ba? Huwag kang gumawa ng mga kwento-kwentong kutsero, kwentong barbero.
Hindi ka naman barbero, buhaya ka. Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman, Nako, Trililing, ikaw may topak. Ilang years na ba yung mga akusasyon mo sa mga Duterte? Ha? Ilang years ka na bang aw sa mga Duterte? Pero wala ka pa na patunayan. Ilang years ka nang, diba, sobrang dami mong mga akusasyon, diba? Sobrang dami mong mga patutsada, pasaring at gawa-gawang kwento sa mga Duterte. Wala din naman eh. Hanggang ngayon, hindi ka tumitigil eh. So parang ang may topak talaga ikaw. Talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami, but if they found out that for example, itong particular case na to, no, the threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No, pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Thank you. Thank you. Tama. Halata mo talaga na parang may nag-uutos talaga sa kanila eh, no? Tama nga naman. So at least, di ba? Hindi na sila puputaktihin. Ay, nako. What a joke itong administrasyon ngayon. Apakalaking katarantaduhan talaga. Imaginin mo, halos lahat ng ahensya, gigil na gigil kay VP Inday. Halos lahat gusto sampahan ng kaso si Inday. Diba? Si VP Inday. Ay, Diyos, Ginoo ko. Diyos ko, itong administrasyon ngayon sa kadami-dami ng problema ng Pilipinas. My goodness. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest post ni Crisette Laureta Chu, isa sa mga matatalinong DDS supporter. Sabi niya, tangina, binastos na ang presidente, empowered by Romualdez. It's just a matter of time before Romualdez blatantly disrespect the president. So ako, na curious ako, in what way na binastos ng mga kongresista ang presidente? Si Sas Rugando Sasot nag-comment. Sabi niya, what did he do? Anong ginawa ni Romualdez? Okay, ang respond ni Crisette kay Sas Sasot is, sinare na lang niya yung statement ng Makabayan Black. Nag-react negatively. Nagreklamo ang Makabayan Black yung message ng Pangulong Marcos sa mga kongresista na huwag nyo nang ituloy ang impeachment. So, ito po sa GMA News. Basahin natin ang statement ng Makabayan Black. Ang title, Makabayan Black hits Marcos for interfering in impeachment plans versus Duterte. Okay? So, pakikialam yan. Sabi nila, bakit mo kami pakialaman? Separate branch of government kami. Sabi nila, this is a brazen attempt to influence Congress and constitute a clear violation of the constitutional provision on the separation of powers between co-equal branches of government. Okay. So, basahin ko lang yung statement ng Makabayan Black, ha? Castro, Manuel, Brosas, then yung iba pa sa Toro Ocampo, yung mga dati. Such a move shows a weak leadership. Nako, mahina daw ang Pangulo. Ang hina mo naman, Mr. Marcos. Such a move shows a weak leadership in the presence of corruption, death threats, and blatant disrespect of the House of Representatives. This is how the President behaves and stands. So, question mark nila. Bakit ganyan ang galaw mo, Mr. President? Dagdag, the President's public pronouncements against impeachment proceedings represent undue interference in legislative affairs. So, nanawagan ang mga Makabayan Black for the House leadership kay Congressman Speaker Martin Romualdez to exercise independence
and its constitutional mandate without pressure from Malacanang. Huwag kayong padidikta, mahal naming speaker. Separate tayo, walang pakialam ang Pangulo dito. Diba? Dagdag pa, basahin ko lang ha. The House leadership must demonstrate its independence and take a firm stand based on evidence and public interest, not on the President's preferences. Congress should not allow itself to become a rubber stamp of the executive branch. Okay. So, ang Presidente, hindi naman siya nag-order. Di ba? Please. May please naman siya. So, bakit kasi dinaan pa sa text? Pwede man niyang tawagan sana o kausaping personal ang speaker. Total, pinsan man niya. Kaya lang, maraming nagsasabi na propaganda lang daw yung text, sinadya yun para magmukhang good ang Pangulong Marcos. Na para bang lumalabas na gusto niya ng political unity, gusto niya maangat ang improving the lives of Filipinos. Ang gusto niya. Kasi ang impeachment, sabi ng Pangulo, hindi nakakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Okay, so, ang Makabayan Bloc, anong response nila? They are ready to file the impeachment complaint. So, ibig sabihin, baliwala yung text message ng Pangulo. O, ito yung statement nila, tungkulin nating siguraduhin na walang opisyal ang nasa itaas ng batas. Kung may sapat na batayan para sa impeachment, dapat itong ipagpatuloy alinsunod sa ating konstitusyon. Okay, so ano naman ang response ng mga House leaders, yung mga deputy, o kaya mismo si Speaker Romualdez? Excuse me. As of now, wala pa akong naririnig o nababasa ang statement ng Speaker. Pag-attend niya sa Bicameral Conference Committee para pag-usapan ang budget, tinanong siya ng media, kailang no response, dinedma lang niya, walang sagot. Mabuti sana kung nagsalita na siya. Ang nagsalita, yung tatlong deputy speakers, Aurelio Dong Gonzales, David J.G. Suarez, and House Majority Leader Jose Manuel Dalipi. Silang nagsalita. May statement sila. Okay. Ang sabi nila, wala naman daw silang pinaplanong impeachment. As usual, wala daw. Ang statement itong tatlong House leaders. Ang kanila lang daw is they are just focused on uncovering the truth beyond the use of confidential funds and addressing alleged irregularities linked to the previous administration. Yun lang daw. Kung yun lang talaga ang focus nila, bakit mismo ang presidente na ang naalarma? Inamin naman ng Pangulo na galing sa kanya yung text. Ang questionable lang, bakit nag-leak? Sinadya, sabi ng karamihan. So, mismo ang Pangulo, naniniwala na mayroong planong pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara. Palaging sinasabi ng mga kongresista, wala. Ito ang masama. Kung may magsampa ng impeachment, aaksyonan namin. Anong ibig sabihin? Ito, sabi nila, should an impeachment complaint be properly filed in accordance with the rules, the House is obliged to deliberate on it fairly and transparently, ensuring that the process adheres to the highest standards of justice. This is not just the responsibility of the institution, but also the individual duty of each congressman to uphold the Constitution. Ito na. Connecting the dots. Klaro na, no? Ang Pangulo sabi, huwag nyo nang ituloy ang impeachment dahil nakakasama. Ang Speaker, walang sagot. Ang Makabayan Bloc, umaalma. Hindi pwede yan. Pakikialam yan. Magpapail kami. Naka-ready na by December daw. Bukas. December, ipapail na. Yan ang Makabayan Bloc. Tatlong congressman nila, o woman, they can file anytime. Ano naman sabi ng mga House leaders? Pag may nag-file, aksyonan namin. Tuloy ang impeachment. Di ba? Tuloy ang impeachment. So, anong ibig sabihin nito? Kung totoo yung intensyon ng presidente na itigil
para mabawas-bawasan ang tensyon sa politika, kung totoo yun, ibig sabihin, hindi na siya sinusunod ng mga kongresista. Hindi siya sinusunod ng speaker. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, wala na. Magbabanggaan na sila. So, anong mangyari? Ito. Again, kay Crisette Laureta Chu. Scenario number 2. Mapapahiya ang Pangulo kung itutuloy ang impeachment. So, according to Crisette, ang First Lady ang gagawa ng hakbang. Mag-form siya ng kanyang sariling grupo at gagawa ng paraan na matanggal si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto at mag-uupo sila ng panibagong speaker. Yan yung mga senaryo na nakikita ni Crisette Laureta Chu. So, ano masasabi nyo? So, wala na talaga. Sabi nga ni Jose Alejandrino, isang political analyst, baliwala, walang epekto yung message ng Pangulo kasi hindi susunod ang mga kongresista. So, let's watch kung anong mangyari sa mga susunod pang mga... Gusto kong bigyan ng reaksyon itong post ni Jose Alejandrino, dating presidential advisor panahon ni President Fidel V. Ramos. Alam ko ito, Marcos loyalist dati, ngayon anti-Marcos Jr. critic. Ang title sa kanyang post is, BBM's message has no effect. Yung message ba na nag-leak kunuhay na stop the impeachment of VP Sara, it's a waste of time. Okay. So according to Mr. Alejandrino, walang epekto ito. Bakit? Basahin ko yung kanyang post. Two things have emerged as to why Bongbong issued a publicized message to stop the impeachment of VP Sara. So ano yung dalawang rason bakit lumabas yung message na yon na nag-leak? Kaya lang sinasabi ng iba is sinadya daw. Galing daw galing daw kay First Lady Lisa, sinadya, binigay kay Katunying. Si Katunying naman parang di alam mo na saan nanggaling, nakarating lang sa kanya, then tinablicize kasi it's a propaganda. Okay, first, bakit ginawa yung message na yon na pinapa-stop? First is the growing fear of people power, judging from the number of people going to the shrine at EDSA, prayer rallies in Davao, Cebu, and other places throughout the country. The withdrawal of support for Bongbong by different organizations and the numerous commentaries on social media supporting Inday Sara. It appears the greatest fear of the palace is the emergence of people power. The number of Duterte supporters has risen to 32 million according to a reliable intel sources. So, yun ang unang rason. Natatakot daw, according to Jose Alejandrino, natatakot ang palasyo na baka tuluyan na ang people power kasi yung sa EDSA, tuloy-tuloy, padami ng padami ang tao at kahit sabi ng pulis, may natanggap daw na report ang pulis na allegedly binabayaran ang mga tao doon. Sa akin naman, napanood ko yung bata, yung 13-year-old na Carlo Mendoza, nagsasalita, nananawagan na resign, Marcos Jr. Naku, grabing ano. Yan bang bayaran? Batang-bata pa lang, alam yan ang nangyayari sa bansa. Kawawa kaming kabataan na magiging biktima ng bawal na gamot dahil sa inyo. Ganon. So ano sa tingin nyo? Itong opinion ni Mr. Jose Alejandrino, natatakot na bang palasyo sa people power? So, takot na. Ang alam ko is may nag-advise daw itong si Secretary Juan Ponce Enrile. Alam naman natin, ang People Power 1, siya yung architect, main player. Baka nag-advise daw ang Secretary Enrile na magpalamig, let's cool off. Huwag kaya nang painitin pa ang sitwasyon. Baka sinunod nila ang payo ni Secretary Enrile, kaya yun na. Biglang kumambyo, huwag nang i-impeach. Noon pa sana kung talagang ayaw nilang ma-impeach. Bakit ngayon pa na sabi ni VP Sara, point of no return na ayaw niya nang makipagbati o makipag-ayos. Labanan na ng gusto. Nagalit na ang agila ng Davao. Okay, ano yung pangalawang rason? Secondly,
The Bongbong message is seen merely as a ploy. Oh, patibong. Propaganda. Ploy. To show Bongbong is still in charge. He wanted to convey his goodness. Wow. Ako, nung una, tuwan-tuwa ako eh. Sabi ko, ito na. Nagpakita ng tunay na karakter, Marcos. Salamat. Nadali ako eh. Oh. He wanted to convey his goodness and seriousness of his concern for the Filipino people who have suffered from the recent devastations of typhoons, the millions who became homeless and lost their few belongings, and the farmers who lost their harvest. It was intended, yung message na yon is propaganda nga, it was intended to deflect attention away from the huge corruption in government and the lack of financial ayuda for disaster relief. So, anong tingin nyo? Pakitang tao, pampapogi para ang taong bayan magpasalamat kay PBBM. Ako, yung una kong mga vlog, pinapasalamatan ko talaga. Ngayon, medyo nag-iisip na rin yung tunay na motibo. Alanganin na rin ako yung tunay na motibo. Okay. Anong epekto ng message? Ito na. May visa ba? May power ba? O inutil? Kung sa bala pa, dads. Wala, hindi pumutok. Did Bongbong's message to stop the impeachment produce the intended effect? Yung bang, ang epekto is kakalma na ang Duterte supporters, stop ng EDSA rally, stop ng mga magpasalamat ang mga tao, Duterte supporters, at reconcile. Yun ba? Nangyari ba? Sabi ni Jose Alejandrino, no. Because, ito, lalo na yung mga kongreso, yung kongresista, ang pinakamagandang epekto sana nito, kung magsalita si Speaker Romualdez na, okay, the President has spoken, let's stop everything. Tama na. Oh, di ba ang ganda kung ganun ang resulta? Kailan, meron na bang ganung pronouncement ang Speaker? Wala pa. O, ito, tuloy natin. No, sabi ni Jose Alejandrino, because members in Congress said they received no order from House Speaker Martin Romualdez to stop the impeachment, which led many on social media to conclude there is effectively a rift between Bongbong, his wife Lisa, and his cousin Martin, as had been reported earlier, and which had not been denied by the parties. Is this why Martin has assured Lisa not to worry for he would take care of her? Lisa knows where the money bag is and it is not with her husband Bongbong. Sino bang may hawak ng pitaka? Purse. O, di ba ang kongreso? Walang pera ang Malacanang pag hindi sila bigyan ng kongreso. So, tama nga, minomonitor ko ang si Speaker Martin Romualdez nag-attend ng bicameral conference committee, pag-usapan ng budget. Tinanong ng media, anong masasabi nyo sa message ng presidente? Hindi siya sumagot. Wala lang. Dinidma. Anong ibig sabihin nun? Di ba kung susunod siya sa Pangulo, kung nandun pa rin yung magandang relasyon, kung ako si Speaker Romualdez, sabi ko nga, okay, narinig ko, nakabasa ko yung message ng Pangulo, susunod kami. Meron niyang yung Makabayan Black, mayroon na silang statement na binabatikos nila ang Pangulong Marcos na nakikialam sa impeachment proceeding. Ibig sabihin, hindi sumusunod yung Makabayan Black. Ang Makabayan Black, di ba ganyan sila ng speaker? Okay. Ito, magandang statement ni Jose Alejandrino. May sources siya sa US. A highly placed friend in Washington, D.C. is monitoring the situation in the Philippines. He sent a short message. Thank you for letting us know what is happening in the Philippines. Your people will decide. Bahala ang mga tao. Bahala daw ang mga tao kung ituloy na ba. People power na. Nanonood lang ang US. The movement towards change is likely to continue and I predict, ito, prediction ni Jose Alejandrino, I predict it will culminate in the downfall of Bongbong and his cohort. Okay. So, sa tingin nyo, mabisa ba
yung message ng Pangulo na stop the impeachment o walang epekto? I-comment nyo ko, no? Salamat, Mr. Jose Alejandro. At yun na nga mga kapinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ito. Thank you so much po.